po ng Panginoong Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa karunungan. Nawa po ito ay paulit-ulit po, Panginoon, na tumanim po sa aming puso at isipan na napakahalaga po talaga, Panginoon, na hindi po kami mabubuhay ngayon, Panginoon, kung wala po ang inyong pagsasakripisyo. Tunay po napakabuti at maraming salamat po sa inyong pamamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa buhay ng Sister Apple. Maraming salamat po. Pangalawang salita naman po ng ating Panginoon sa Kristo ay panguna po ni Sister Marilyn. Nakapakan po natin ng Sister. Bago ako magbahagi ng kalawang wika ng Panginoon, manalangin muna tayo. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord, we glorify your name. Ama namin banal sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat, Lord, sa oras na ito, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, upang gulitain, Lord, ang iyong kamatayan sa cross, Lord Jesus Christ. At ang iyong pitong huling salita, Lord, na ibinigay mo, Lord, sa amin, Lord Jesus Christ. Ama, gabayan mo po kami na magbahagi namin ito ng maigi at maunawaan ng nakikinig. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ang ikalawang wika ng Panginoong Hesus nasa Lucas 23:43. Sumagot si Hesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon din sa paraiso. Amen? Amen. Ito ay patungkol sa dalawang salarin o dalawang makasalanan na ipinato kasama ng Panginoong Hesus. Ang isa ay nasa kaliwa at ang isa ay sa kanan. Yung sa kaliwa, sa halip na magsisi ng kanyang kasalanan, ay tinuyak niya yung Panginoong Hesus. O binubuli mo sa atin ngayon. Amen? Ngunit yung pangalawa, siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, yung nasa kanan. Alam niya na ang Panginoong Hesus na kasama niyang ipinako sa cross ay anak ng Diyos. Amen? At ang sabi niya, sinaway niya yung nasa kaliwa. Sabi niya tayo ay nararapat lang sa parusa na atin ngayon dahil tayo ay makasalanan. Ngunit itong Panginoong Hesus itong Hesus na ating kasama, wala siyang kasalanan. At sinabi niya, pag binalikan natin yung basahin natin. Kapag binasa natin dito, tinuya rin siya ng isa sa salarin nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito walang ginawang kasalanan. At sinabi niya, Hesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghari ka. Amen? Iyon ang sinabi niya. Napakaswerte nitong isang salarin dahil alam niya mamamatay sila sa oras na yun nakasama ang Panginoon. Kaya nagsisi siya, ipinagkatiwala niya sa Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Nasabi niya, Hesus, pag naghari ka, lalahanin mo ako ngayon din. At ang sagot ng Panginoong Hesus, ngayon din isasama ka sa paraiso. Amen? Ano nga ba ang paraiso? Ang paraiso, yung research school, ay ikatdong langit na tirahan ng Panginoon na mabasa natin sa Pahayag 2:7. At doon natin makikita yung puno na nagbibigay ng buhay sa atin. Yun ang paraiso. At doon ka agad. Ngayon din. Anong ibig sabihin na ngayon din? Ngayon din isasama kita. Ibig sabihin, ipinawati ng Panginoong Hesus na ang lahat ng tao magsisi sa kanilang kasalanan kahit anong oras, handa ang Diyos magpatawad sa kanila. Amen? Hindi bukas, hindi sunod isang araw. Ngayon din, papatatawarin tayo ng Panginoon. Nung tayo ay nagbalik loob sa Kanya, nagsisi at tinanggap natin siya. Ganon ang nangyari sa isang salarin. Napakaswerte nitong isang salarin. Dahil kahit masakit ang naranasan niyang kamatayan kasama ang Panginoon Hesus, dahil nung panahon na yun ay buhay pa sila, pinatay silang
mamatay sila dahil mga panahon na yun, pagka kinabukasan ay araw daw ng panambahan nila doon. Kaya kailangan malinis yung mga patay, hindi magpabilin na ilibing kaagad. Kaya pinatay sila kasama ng Panginoon Jesus. Kaya napakaswerte nitong salarin na to sa atin ngayon. Ngayon bakit nasabi ko napakaswerte? Dahil kahit masakit ang kamatayan yung naranasan, wala na siyang alalahanin. Dahil kaagad-agad sinama siya ng Panginoon sa paraiso. Hindi kagaya natin na mag-suffer pa tayo mga pagsubok, mga problema, mga lalahanin sa buhay. Pag nakita ko yung napanood ko yung Passion of Christ, kung gaano katindi ang naranasan, hindi nga 100% yung Panginoon sa Bible. May ilan doon na hindi nakaano sa Bible. Kaya napakaswerte niya. Sa ating naman panahon ngayon, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi doon natatapos ang ating paglilingkod sa Kanya. Dapat patuloy tayo maglilingkod sa Kanya. Ang katanungan, ang salarin nakatanggap siya ng kasiguraduhan at katiyakan ng Kanyang kaligtasan sa piling ng Panginoon. Tayo ngayon, nabuhay pa, nagsasapit pa tayo dito sa mundo. Kamusta kaya ang ating mga buhay pananampalataya? Nakakatiyak ba tayo o nakakasigurado tayo na magsasama tayo sa paraiso? Amen? Yan ngayon ang mga katanungan. Dahil tayo mga anak ng Diyos na nagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon para tayo ay mga atleta o manlalaro na tumatakbo sa finish line. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang ating pananampalataya. Patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Ang atleta may disiplina yan sa sarili. Amen? Bawal ang maraming pinagbabawal yan. Mag-iinom, bawal yan. Paninigarilyo kasi atlet na sila. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Dahil nanintulad tayo sa atlet. Marami tayong mga dapat bantayan sa ating pananampalataya. Amen? Marami tayo dapat disiplina. Mabasa natin yan sa 1 Corinto 9:24-25. Ang tungkol sa atleta na kung paano nila dinidisiplina ang sarili. Ganon din tayo. Dapat hindi tayo nakaakit sa makamundong bagay. Amen? Dapat palaging may oras tayo sa Panginoon Jesus o sa Panginoon Diyos. Dapat hinahangad natin ang panghabang buhay na gantimpala. Kasi yung mga atlet, patapos sila tanggapin yung gantimpala nila, wala na. Tapos na ang kanilang pagka-atleta kasi masaya na sila tanggap nila ang gantimpala. Ngunit tayo ang gantimpala natin hinahangad yung buhay ko ng kanila. Dapat may oras tayo sa Panginoon, may disiplina tayo, hindi tayo paakit sa mga bagay na gawa ng mundo. Minsan nakakalimutan natin si Lord. Sa mga gawain, hindi tayo minsan nakakadalo. Amen? Amen. Totoo yan. Kaya napakasakit kung isipin mo kung paano ginawa ni Jesus. Natubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sa pagmamahal ng Diyos sa mundo, ibinigay niya ang kaisa-isa ng anak upang tubusin tayo. Amen. Kaya dapat doon lang titingnan natin. Minsan, kunting init lang, nagre-reklamo tayo. Kasama na ako doon. Sobrang init. No? Pero ang Panginoon na lahat ng mga nakapanood ko sa Passion of Christ, tasik-tasik ang mga dugo nila. Niya, tasik-tasik yung mga laman niya. Kung gaano hirap, ginawa niya. Kaya dapat, gagantihan natin yun sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo tumatakbo pa tayo, malayo pa ang tatakbuhin natin. Marami pa tayong pagsubok na daranasin. Marami pang problema, kahirapan. Amen. Kaya paano natin masabi, sigurado na tayo, kung natitiyak na natin ang ating buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo nagiging tapat sa buhay natin sa Panginoon. Amen. Kaya minsan naiiyak ako, mga kalog ko naiiyak ako. Sabi ko, minsan, nagreklamo kami mga anak ko, kung titingnan wala na sa kalintingan ng aming nararanasan. Kaya yun, ang katanungan. Nakakasiguro ba tayo sa ating katiyakan sa ating buhay na walang hanggan? Papunta sa paraiso. Kasi
Mateo 24:13. Sabi dito, ang mananatili hanggang wakas siya lang ang maliligtas. Paano naman kung sa kalahati ng ating paglilingkod tumigil tayo? Masigurado ba natin na papunta tayo sa paraiso? Hindi ata, di ba? Kasi pwede mawala sa atin ang ating pananampalataya at tumalikod tayo sa Panginoon. Oras ng pagsubok, oras ng problema, tumatalikod tayo. Minsan mas mahalaga pa ang makamundo yung gawain sa pag-attend natin sa mga gawain. Totoo yun. Tapos sabihin, minsan nahihiya ko, Lord, I love you. Sabi ko, totoo nga ba nga, I love you, Lord? Kaya nahihiya ako sa sarili ko. Sa akin lang yan. I love you pa talaga, Lord? Na minsan tinatamad akong dumalo. Madalang lang yung pero nakukonsensya ako lalo ng pag-graduation ni Manuel. Linggo na taon. Sabi ko kung taon-taon may graduation, ipaliban ko talaga. Kasi pintaon naman kasi sa thesis na siya nag-graduate sa grade 6. Kaya doon hindi ako enjoy. Naiisip ko yung gawain. Talaga. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Pero Lord, gusto ko makita na nag-graduate yung apo ko. Pero hindi ako nabingit at hindi ako masaya. Kaya iyon ang bantayan natin. Tanungin natin sarili natin, sigurado na ba tayo makapunta sa paraiso na sinabi ng Panginoon? At itong sinasabi niya na ang mananatili lang hanggang wakas ay siyang maliligtas. Paano kung tumigil ka, na backslide ka? Sigurado ka ba makapunta sa kaharian o sa paraiso ng Panginoon? Kasi yung ano na yun, salarin, sigurado na siya ligtas eh. Kasama na siya ng Panginoon. Tayo, lumalaban pa sa takbo, hamon ng buhay sa ating mga spiritual na buhay. Amen? Kaya dapat, pagtuunan natin ng pansin yung ating pananampalataya na maging sigurado tayo. Itong ang init, sobrang init na paano kung sa impyerno? Wala sa kalindinan kung init na ito. Amen? Kaya yun na dapat natin tingnan. Amen? Kaya yun. Sa Mateo 28:19, ito ang utos ng Panginoon sa atin na para lahat sana maligtas at makasigurado sa kanilang patutunguhan. Inutusan tayong bahagi ang kanyang salita. Amen? Yan. Kasi dito pa tayo sa mundo. Pinagbilin sa atin ng Panginoon na maghayo tayo upang ang lahat ay maligtas sana. Ngunit may pagpipilian eh. Kung saan sila masaya, doon sila. Pero bahala na kung hindi sila makikinig, basta ay nabahagi natin ang salita ng Diyos. Kaya yun ang pinaka-goal natin. Yung masigurado natin ang ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ito ang pinakamensahe ng pangalawang wika. Kasiguraduhan at katiyakan ng ating buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Na ang ibig sabihin, assurance of faith. Dapat pahalagahan natin ang ating spiritual na buhay. Higit sa lahat. Dahil ito, kaya tayo naglilingkod dahil minimitin natin ang buhay na walang hanggan. At iyon lang. At maraming salamat. Amen. At mananalangin tayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mensahe, Lord Jesus Christ. Na sana, Lord, magpatuloy kami kahit anong mga pagsubok aming maranasan. Kahit anong problema aming maranasan, Lord. Dahil ang aming goal, ang aming mithiin, Lord. Masigurado namin, Lord, at matiyak namin ang aming kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan, Lord. Doon sa paraiso na iyong tahanan, Lord. Dahil ang makapasok doon, Lord, yun lang ang bigyan mo ng karapatan na makakain ng bunga ng puno kahoy na nagbibigay ng buhay. Salamat, Lord Jesus Christ, sa iyong banal na salita. Mabuhay ito sa aming puso at ito ang aming gabay na mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Purihin po, Panginoon, sa buhay ni Sister Marilyn, maraming salamat po sa pagbabagi ng dalawang salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po, magbabagi po ng tatlong salita ng ating Panginoon Jesus ay si Sister Christy po. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po muli sa bawat isa.
Amen. Para naman po sa ating ikatlong salita, basahin po muna natin sa John 19, verse 26 to 27 po. John 19, verse 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." Sa verse 27 po, at sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Manalangin po tayo. Minsan pa, Panginoon, salamatan ka po namin sa pagkakataong ito, Panginoon, para sa pag-nilay-nilay, Panginoon, para sa pagsasakripisyo mo ng buhay para sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa salita ng pag-aaralan namin, Panginoon. Itago mo po kasi ang likuran, Panginoon. Ilisin mo nga po at patawarin sa aking mga kasalanan, Panginoon. At ikaw nga lang po, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, na nais sa kapit, Panginoon, ang maipahayag ko, Panginoon. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon sa iyo po lahat ng pagpulot at salamat at katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli. At sabi nga po dito sa John 19, ang passage po na ito ay tumutungkol po sa pag-ibig, kung saan po mahal ni Jesus ang kanyang ina. At nais na po rito na ang kanyang ina po ay hindi na magdusa. Kasi kapag nga po tayo ay nawalay sa ating anak, di ba po, nararamdaman po natin yung lungkot kasi nga po, yun yung emptiness na meron po tayo. Pero pinapakita po dito sa mensahe nito na kahit hindi po sila related sa dugo, ay pwede po nilang mahalin ang isa't isa. Kasi common po sa panahon natin ngayon, kasi mas pinapaboran po natin minsan kapag dugo lang po natin. Pero dito po, nandun po yung unacceptable na love po. Yung love na itinuturing po para sa kanya. Na pwede po silang magturingan bilang ina at siya naman po ay pwede niyang ituring na anak. Sabi po sa Genesis po, yung pagmamahal po ng mother's love po, i-mention ko po kasi marami nga pong uri ng pagmamahal. May mother's love, father's love, meron po tayong pagmamahal para sa anak natin. Pero sa passage po na ito, nandun po yung pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Sabi po sa Genesis po, 21 verse 10 po, ito po ay tumutungkol po sa pagmamahal po ni Sarah para sa kanyang anak kay Abraham. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang alipin niyan, sapagkat ang anak ng alipin niyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak mo si Isaac." Nandun po yung love ni Sarah para sa anak niya. Pero although may ganun nga pong proseso, makikita pa rin po natin pag nabasa po natin sa Genesis yung ibinigay pong pagpapala po kay Ismael at kay Hagar. Another po ay doon po sa paghahari ni King Solomon po, mame-mention din po doon yung mother's love. About po doon sa dalawang babaeng nagbibigay po ng aliw. Yung isa po, nais niya po na hatiin yung bata. Pero yung tunay na ina po, hindi niya po pinahintulutan na mahati yung bata kasi nandun nga po yung tunay na pagmamahal po, yung mother's love po. Sa passage po na ating binasa, sa John 19 verse 26 po, makikita po natin yung pagmamahal na binibigay po ng isang anak sa kanyang ina na kung sakaling, ay, nung time na yun po kasi alam na ng ating Panginoon na siya ay maaaring mawala at ayaw niya po na malungkot ang kanyang ina. Kaya po, sinabi niya doon na ituring mo siyang ina. Mula noon nga po sa bahay na ng mga alagad na tumira, ng mga alagad na po tumira ang kanyang ina po ng time na yun po. Nandun po yung ugnayan po. In our generation po, mapapansin po natin yung kaibahan talaga ng pagmamahal po. Kasi minsan nga nagiging basihan lang is, anak ko yan, kadugo ko yan, ganun lang. Pero dito po sa passage na to, yung mas natutuhan po na dapat po, pwede po natin mahalin po yung kahit ibang tao po. Kung titignan lang po natin yung passage na to, kasi nandun nga po yung salita ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself po. Amen. Doon lang po tayo at maraming salamat po sa bawat isa po. Manalangin po tayo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na walang hanggang pagmamahal, Panginoon, na pwede rin namin mahalin, Panginoon, kahit ibang tao, Panginoon, dahil yun nga po ang nais mo, Panginoon, at pinakita mo dito, Panginoon, even we are not related, Panginoon, sa blood, nandun po yung pagmamahal, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na ibahagi namin, Panginoon,
at patuloy namin pagyamanin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa iyo lahat ng papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Sister Christy. Ngayon naman po, ang apat na salita ay pangungunahan po ni Sister Amy. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Yes, Lord, Father in heaven, we praise you, we glorify your name. Salamat po sa pribileyo ito, Panginoon, na kami ay nagtitipon, Panginoon, upang pag-gulay-gulayan ng iyong kulit itong salita, Panginoon. Muli po salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na muli ay nakasama po ako sa gawain ito, Panginoon. Lord, kaya itago nito ako sa inyong likuran at nawa po ang inyong salita ang mga ibabaw sa bawat isa. Muli po maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Fourth last word, my God, why have you forsaken me? From book of Mark, chapter 15, verse 34, at sa book ni Matthew, chapter 27, verse 46. Sa mga bago or hindi pa mananampalataya, pag narinig nila yung salitang, my God, why have you forsaken me? Siguro naisip nila doon na parang may panunumbat, may paninisi. Pero tayo bilang mga Kristiyano at talagang mananampalataya, dapat alam natin kung ano yung ibig sabihin ni Jesus sa mga katagang ito. Kasi sa unang-una, paano napunta si Jesus sa pagkakataong yun? Tinanggap niya ba yun or talagang wala na siyang choice? Kaya tayo dapat malinaw sa atin na alam natin kung bakit siya nandoon at kung bakit humantong sa ganoon. Unang-una, dahil tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Mababasa natin ito sa Colossus 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Ayon naman sa 1 chapter 1 verse 2, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. John 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So malinaw na si Jesus Christ ay Diyos. Pero bukod doon, dapat tanggapin natin na may pagkatao ang Panginoong Jesucristo natin. Naging tao rin siya dito sa mundong ibabaw. Galatia 4 verse 4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Philippians 2:7, sa halip ay kusa niyang binitawan ang kanyang karapatan at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. So ayun, doon naman sa mga passage na yun, makikita natin ang pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Ngunit bakit nga ba isinugo ng Diyos Ama si Jesus Christ dito sa mundo? Siyempre, unang-una alam natin yun dahil sa book ni John, chapter 3, verse 16, kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang katulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Bakit si Jesucristo lang ang karapat-dapat, or di ba nung mga Old Testament, marami tayong mga prophets, pero dito pagdating sa New Testament, bakit si Jesus Christ siya yung naging parang bigla na lang siya naging siya yung handog sa book of 1 John chapter 2 verse 2, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Book of Hebrews chapter 9 verse 12, minsan lamang si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng kambing at ng bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ipagpapatawad ng kasalanan natin. And now, back to the fourth last word Jesus uttered from the cross. And about the ninth hour, about 3 in the afternoon, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli or Eloi in Hebrew means my God, while lema sabachthani means why have you forsaken me? At that moment, when Jesus spoke these words,
while hanging on the cross, experiencing the weight of human sin and separation from God. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Jesus, naramdaman niya yung pagkakahiwalay ng koneksyon nila ng Panginoong Diyos Ama. Sa puntong iyon ng kanyang pagtangis, isang milagro or isang miracle yung nangyari kasi paano nahiwalay yung Diyos sa isang Diyos. Kaya isang miracle yung nangyari sa puntong ng pag-iyak niya ng, my God, why are you forsaken me?" His cry reflects the depth of his suffering and the anguish of being forsaken by God. Imagine buong buhay ni Jesus Christ, wala siyang ginawa kundi sundin lahat ng kagustuhan ng Ama, lahat ng ikararangal ng Ama, lahat ng mga salita pinangaral niya sa tao. Naging masunurin siyang anak at tagapagsunod ng Diyos Amang nasa langit. Kaya sino ba namang parang hindi makakapagsabi na sa lahat ng ginawa niya, ganun yung mangyayari. So kung hindi ka mananampalataya, isipin mo talaga na si Jesus is nagre-reklamo or naninisi. Habang nakapako sa krus, matinding hirap, sobrang pasakit, pangungutya ng mga taong siya din namang sumalubong sa kanya sa pagpasok ng Jerusalem, di ba? Nung pagdating niya, masaya yung mga tao. Pero parang isang ihip lang ng hangin nagbago yung sitwasyon, yun na rin yung mga tumutuligsa sa kanya. Sa kabila ng mga ginawa niya, mga kabutihan sa mga tao, sa mga milagro, sa pagtulong niya sa mga tao may sakit, pagbuhay ng mga patay, hindi yun naging sapat para paniwalaan siya ng mga tao ng mga panahon iyon. At ang pinakamasakit na part nung nakapako siya sa krus ay yung pakiramdam na tinalikuran siya ng sarili niyang ama. Bilang tao siguro masasabi natin na masakit yon physically, pero yung pag-iyak pala nito ng Panginoong Hesukristo ay isang pagpapaalala na may pag-asa para sa ating lahat. So yun yung kaibahan kung hindi ka mananampalataya, parang paninisi. Pero kung ikaw ay nananalig sa Panginoong Hesukristo, isa itong pagpapala at pag-asa para sa ating lahat. Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, sa lahat ng hirap, pasakit at pangungutya, wala siyang reklamo, walang paninisi, hindi siya tumakas, bukas palad siya itong tinanggap. Ganon kalaki ang tiwala, respeto at pagmamahal at pananampalataya ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Naniniwala siyang ang lahat ng nangyayari ay naayon sa plano ng Diyos Ama. Reflection. Sa salitang, my God, why have you forsaken me? Each word spoken by Jesus at the cross carries deep significance, revealing His love, compassion, and ultimate purpose. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, pinapakita nito ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo para sa atin dahil sa pamamagitan niya natubos tayo sa ating kasalanan. It emphasizes the divine plan of redemption unfolding through His suffering and death, fulfilling the scriptures and offering salvation to those who believe. Kaya nga, alam natin, di ba, na ang salvation is free. Free siya doon sa mga taong mananampalataya, sa mga taong totoong naniniwala na tinubos tayo ni Jesucristo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Jesus' ultimate purpose is to bring about reconciliation between God and humanity. Ibalik yung connection ay yung relasyon ng tao sa pagitan ng tao at ng Diyos, kasi di ba nung nagkaroon ng kasalanan si Eva at si Adan, nawala yung connection natin sa Diyos, doon pumasok yung kasalanan, na ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, which is pinagbayaran naman ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ngayon ay ligtas na kung tayo ay mananatiling tapat hanggang wakas. Eli, Eli, lema sabachthani. He Christ also serves as an invitation to all who feel forsaken, lost, inviting them to find hope and restoration in Him. Kaya tayo sa ating may mga pinagdadaanan, sa ating mga nabibigatan ng mga sitwasyon sa buhay, mga nawawalan ng pag-asa, puro alalahanin, lagi nating alalahanin na ang pagtangis ni Jesus sa krus, ang kanyang buong pananampalataya, ang tanging niyang panlaban, kasi kung wala siyang pananampalataya, tumakas na siya, hindi siya abot sa punto, kailangan niyang ipako sa krus at umiyak.
Pero dahil may pananampalataya siya na may plano ang Ama para ito sa nakabubuti ng lahat, handa niyang harapin lahat ng pagsubok dahil naniniwala siya sa kanyang Ama. Lagi natin tatandaan na ang pagtangis ni Jesus ay nagpapaalala na sa kabila ng kaguluhan, pagdududa, kawalan ng tiwala, nariyan ang pangako ng Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan at hindi pababayaan. Sa book of Genesis, chapter 28:15, Behold, I am with you and I will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Deuteronomy 31:6, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kaya sa tuwing maririnig natin o sa tuwing Semana Santa na pagubulay-bulay, pag narinig natin yung my God, why have you forsaken me? Hindi tayo dapat nalulungkot. Tayo ay dapat ay nagbubunyi. Ito ay nagpapakita ng katuparan ng pangako ng Diyos Ama. Ipinadala niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo bilang sapat at tanging karapat-dapat na handog para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Tayo po ay magdasal. Lord God, Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito Panginoon. Nawa po na ang mga narinig namin salita Panginoon ay pagbigay linaw sa ating kaisipan Panginoon. Salamat po Panginoon na naniniwala kami na ang pagtangis ni Jesus sa krus Panginoon ay hindi nangangalugan Panginoon ng paninisi, kundi ito ay nagpapakita Panginoon na dapat buo ang pagtitiwala namin Panginoon sa inyo Panginoon. Dahil alam namin na ang magandang plano niyo para sa bawat isa Panginoon. Gawin namin inspirasyon ang Panginoong Hesus Kristo Panginoon sa laki ng pagtitiwala at pananampalataya niya sa inyo Panginoon na lahat ng alalahanin dito sa mundo, pagdurusa at pasakit Panginoon ay kayang-kaya namin lagpasan sa pamamagitan ninyo. Muli po maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po sa word, Sister F. Pagkalan sa Lord. At ngayon naman po, para sa ikalimang salita natin Panginoon, ay pangungulahan naman po ni Brother Lando Sr. Dito natin palakpakan sa Lord. Narito ang ikalimang wika ating basahin sa Juan 19:28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay upang matupad ang kasulatan na sinabi niya na uuhulog. Kami o Diyos ay patuloy tayong magbabahagi Panginoon sa pagbabago. Salita o Diyos, patubayan niyo po doon. Dahil niyo po Holy Spirit, may kaong sa mga iglesia, ang pagkakalwan, Lord, salamat sa pangalan. Dito sa kanyang sinabi, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uhawa ko. Mga kapatid, sa pagkakataon na yun, sa paghirap ng ating Panginoon ko, sa hampas na kanyang inagap, pagpapag sa krus, pinalagan at doon talaga kapatid. Dahil siya noon ay nagkatawang tao, hindi talaga, wala talaga sa kanya ang kanyang pagkad sa katawang tao. Kaya tunay na naramdaman niyang pagkauhaw. Ngunit sa kanyang pagkauhaw, ang ginawa ng mga nagpapahirap sa kanya ay yung isang inilulog sa alak at yun na ikinabit yun sa isang isoko at inilapit doon sa kanyang bibig pagkatanggap ni Jesus ng alak. Sinabi niya, naganap na. At iniyuko niya
ang kanyang ulo at nalagos ang kanyang hininga. Kaya, kapatid, sa kanyang paghirap, inabot ang kanyang pagkalagot ng kanyang hininga dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa aking pagkaunawa nito, dahil tao tayo, ang nagkasala ay dapat ang parusahan, hindi ang Panginoon, dahil walang bahid na kasalanan ng Kristo ng pagkataong ng ang kasalanan. Pero dahil sa kalooban ng Diyos Ama, dahil ayaw ng Diyos Ama ng taong parusahan dahil maraming mamamatay, ngunit ang kanyang pinakamamahal na anak ay muli niyang bubuhay, Kristo lang ang maghirap. Kaya ang kanyang buktong inalay, ang kanyang buktong anak upang siya lang ang mapako sa krus, hindi ang lahat ng nagkasabang mga tao. Kaya kapatid, doon sa kanyang sinabi na nauhaw ako, dalawa ang kanyang dinadala doon, nauhaw sa tubig at nauhaw sa pag-ibig sa mga tao. Dahil alam mo, doon pa lamang sa ating pananampalataya, kung minsan hindi pa tayo nangarati sa ating sa pinaliwanag ni Sister Marilo, hindi pa tayo nangarati sa ating tinatakbo, mayroon na tayong naramdaman minsan, hindi na tayo dumadalo sa gawain. Kaya, nandun talaga ang sinabi ng Panginoon, nauuhaw ako sa pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ang gawain, ang Panginoon ay nauuhaw na sa ating pagdalo sa gawain para sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana alisin na natin ang hindi sa pagdalo, kung hindi maiwasan, hindi tayo makadalo, pero hindi dapat na palagi na tayo ay minsan wala talaga. Kaya mga kapatid, ito lamang ang aking mga paanyaya, ang pagkauhan ng ating Panginoon sa tubig at sa ating pananampalataya, minsan tayo ay wala sa oras ng gawain. Lord, Panginoong Jesus, ang dito na lamang. Salamat o Diyos na pakiisilong paliwanag mo sa ba't Panginoong Jesus, Lord. Ito, Panginoong Jesus, ay mamuhay, Lord, sa aming puso o at upang maging tapat na kami, Lord, sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng Diyos. Puri po, Panginoon, sa buhay po ni Brother Lando, para po sa kalimang salita natin, Panginoon Jesus. At muli po, para po sa ika-anim naman po ang salita ng ating Panginoon Jesus, ipangumunahan ng po ni Pastor Edward. Papakan po natin ang bisigaw. Glory to God. Hallelujah. Ang ika-anim na wika ng ating Panginoong Hesus. Mabasa po natin sa 1:19-30. Basahin ko po. Nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, maganap na. At niyok ang kanyang ulo at talagot ang kanyang hininga. Amang Diyos ang makapangyarihan, tunay po sa mga oras na ito, aming pagbulay-bulay pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, at makita namin, Panginoon, kung ano ang paghihirap po doon sa krus ng Kalbaryo. Na kami, Panginoon, dito sa lupa, sa mga panahon na ito, Panginoon, ay komportable po kami. Nakikita namin, Panginoon, ang iyong nakaraan. Ikaw ay nagdurusa. Masakit ang iyong dinaranas. Bawat hinagpis, bawat sakit, bawat pako, bawat kutya na iyong dinanas ng panahon na iyon. Panginoon, patawain mo kami sapagkat tunay po na kami ay nasumusuway pa rin. Na kami pa rin, hindi pa rin sumusunod sa iyo. Panginoon, patuloy pa rin kami nagkakasala. Patuloy pa rin ka namin ipinapako sa cross. Panginoon, patawarin mo kami. Amang Diyos, sa mga oras na ito, nakikita namin ang mundo, Panginoon, na patuloy na namumuhay sa kasalanan ang mga tao, na patuloy na dadaya ng diablo, na patuloy na sumasama pa rin sa kalooban ng kaaway ang kanilang mga ginagawa. Amang Diyos, nawa, mabago ang buhay ng bawat isa.
sa pamamagitan ng paghihirap mo sa cross, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri, Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po ang salitang naganap na. Nung ako po'y nagbubulay-bulay, ang dami ko pong iyak. Sa gitna po ng init ng araw, kung panahon na yun, lalong umiigting ang init. Nakapako ang Panginoong Hesus simula pa alas 9 ng umaga. Nung siya po'y pinako, ang kanyang katawan ay bugbog sarado. Oh. At sugatan ng mga kanyang buong katawan. Nakabilad ng lubusan sa init. Sa gitna ng hirap at sakit, namutawi ang mga naunang 5 wika sa cross. Sa pagitan ng pangatlong wika at pang-apat na wika, nagsimulang magdilim ang kalangitan na parang bagang pinagluksa ang kahindik-hindik na sandali. Ito lamang makikita ng mga nasa paligid at ng mga tao sa paligid na ang kanilang ipinako ay hindi ordinaryong tao. Na kahit na ang sitwasyon ng panahon o araw ay nagdilim sapagkat tunay po na mayroon kahulugan. Ang oras na iyon, hinakot ng Diablo ang kanyang 1,000 laksang-laksang buktot at dayokdok ng mga demonyo. Nang pag-aakala na sila ay naitatagumpay na ng Panginoon Hesus ay naghihirap. Ngunit hindi nila alam sa kabila ng lahat. Ang nagkatawang tao may kapal sa bawat sigaw ng mga tao, kalinsabay ng mga ipit at buntong hininga ng mananakot. Ang mga karumal-dumal na espiritong yaon ay buong lagim na naghahagik-hikan. Nakapatong sa balikat ng Diyos ang nagkatawang tao ang lahat ng sala ng sanlibutan. Iniabot at ipinainom sa kanya ang suka, imbes na yung alat at mira, upang hindi niya mas maramdaman ang sakit at kirot, ngunit ang kanyang ininom ay suka. Ito ay insulto sa mga tao na nasa paligid. Sapagkat ito, pinapakita ng Panginoong Hesus na kailangan niyang danasin anong sakit man sa maliit o malaki o hirap ay kanyang dapat maranasan at kanyang dapat matikman ang talagang pagpapahirap sa kanya. At sa mga oras na yon, at sumigaw po siya, titilistay sa Grego. Sabi po sa Tagalog, naganap na. Sabi naman po sa English, it is finished. Ano po itong bagay na ito na naganap na? Alam niyo pa mga panahon ngayon, o kahit sa panahon ngayon, kaya sa giyera, pag yan po ay mayroong war, dalawa po ang tagumpay at ang nasakop o natalo. Ang nagtagumpay, ang sigaw, titilistay. It is finished. Kaya po, ang pangungusap na ito ay mayroon pong mga 4 na kahulugan. Ang salitang titilistay, naganap na, ay ginagamit ng maraming tao. Yung nga po yung, kahit po sa mga maniningil, pag nagtagumpay siyang maningil, titilistay. Sa pakikibaka, sa mga o mayroong competition, yung pong nagwagi, sabi niya, titilistay. Sapagkat yun po ang mission niya. Dito ang Panginoong Hesus ay alam niya na mayroon po dapat siyang maganap. Maganap na sa tadhana na doon sa mga panahon pang bago siya pinanganak sa Old Testament time. Na mayroon talaga siyang misyon na kailangan niyang maganap. Kaya mga magulang, mga kapatid, ay ibig sabihin na natapos na, una po sa mga digmaan, mga po yan, yung mga pakikibaka. So para makita po natin na bakit ang titilistay ay isang mahalagang bagay na salita sa mga taong nagwagi.
ang Panginoon Hesus dito sa kabila ng lahat na siya ay pinarusahan, nasaktan, nandiyan sa kanya lahat na para magtalunan dahil siya namatay. Ngunit hindi po sa kabila ng lahat. Akala ng Diablo sila ang nagtagumpay. Ngunit dito po, ang titilistay, ang pagkamatay ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ay katagumpayan. Katagumpayan na ngayon ay ang kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Katagumpayan, pinagkaloob niya na ang buhay ng walang hanggan sa bawat isang nilalang. Ngunit sa bawat isang nilalang na lahat, kung sino lamang po ang tatanggap sa kanya bilang sariling tagapagligtas. Kung sino lamang ang aangkin sa kanya at tatanggapin siya bilang regalo, ang kaligtasan na pinagkakaloob niya ay mapasa isa bawat isa. Kaya marami sa mga taong panahon ngayon, ang dami pa po sa lansangan na hindi pa kilala ang Panginoong Hesus. Ang dami pa po sa buong mundo na hindi pa nakakilala, wala pang encounter kay Jesus Christ. Kahit lang ho dito sa mga lugar dito, ang dami pa po hindi ho tunay pang nakakilala sa ating Panginoon. Nakakala isa lamang po itong mga selebrasyon, pati ang linggo, ang hirap pang ganapin. Kahit po mga iba pang mga gawain sa church, ang hirap pa ho puntahan. Paano mo masasabi na nasa iyo talaga ang tagumpay ng kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoong Hesus? Ibinigay niya ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Ngunit tayo po ay tumatalikod sa Kanya. Meron po kung pinasa kanina sa GC, no? Pinapanood ko po yun, naiyak po ako, ay kumakain po ako. Sabi ko, Lord, parang naramdaman ko ang hapdi, kirot na kanyang naranasan nung panahon na siya ay pinapako sa krus ng Kalbaryo. Tayo, init lamang ng araw, dami na nating reklamo. Kaya Panginoon, minsan ang sitwasyon sa ating buhay, dumaan tayo minsan sa krisis at dami nating reklamo. Para sabi ng Panginoon, paano ka aahon kung hindi ka naman nagiging matagumpay, kung hindi mo naman ako sinusunod, hindi mo naman tinatanggap ang tunay na pangako ng Diyos sa bawat isa. Ang katagumpayan na sinasabi rin po ng Panginoon Hesus ay ang nagawa niya. Nagtagumpay po siya, nangyari ang mga nakaraan propesiya. Mababasa po yun sa awit 31, 5, ang kanyang pagtatagubilin sa Ama, ang kanyang espiritu. Awit 31, 5. Ang pagsaksak sa kanyang tagiliran. May isa, nabanggit din po sa Sigaraya 12:10. Ang pag-iingat ng kanyang mga buto sa pagkabalik. Mga awit 34:20. Ang paglagay ng kanyang bangkay sa libingan ng isang mayaman. Nandun din po sa Isaiah 53:9. Kaya mga gumagulang, mga kapatid, ang kautusan binigay ng Diyos sa tao upang tuparin, walang kahit isang tao nakatupad sa kautusan dahil dito ang lahat ay hindi nakaabot sa pamagitan sa pamantayan ng Diyos. Sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nagkaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yan din ang sinabi sa Roma 3:10. Kaya mga magulang, mga kapatid, walang tao hindi nangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo. Walang tao na siya maliligtas sa kanyang sarili, sa kanyang mabubuting gawa. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya sa ating buhay bilang tagapagligtas. Dahil dito po, naganap nga po niya, nagtagumpay na po siya. Dapat nating tanggapin ang tagumpay na nagawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang masaklap nga po sa mga panahon ngayon, naiiling na lang po ako. Ang daming tao sa panahon ngayon
na masarap na buhay na lamang. Masarap ng buhay, komportable na lang ang gusto nila sa kanilang buhay. At dito po ako magwawakas. Naganap na niya ang gawaing pagliligtas. Yun nga po. Ang kasalanan ng sanlibutan, ipinatong sa kanyang balikat ang lahat ng kasalanan. Kaya lahat ng mga kanyang diligtas kanina, siya pinabayaan. Yung masakit po doon yung ilay-ilay lamang sa baktani. How you forsaken me. My God, why you forsaken me? Kailangan pong maganap at kailangan mapangyari. Upang sa ganun ay matapos ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Nagawa niya, naganap na niya ang gawaing pagliligtas. Kaya mga magulang, mga kapatid, ang titilistay, pwede mong banggitin kapag ikaw ay may katagumpayan. Tagumpay mo kahit sa iyong pagdidisipulo, pagdidisciple, pag nakapag-disciple ka, titilistay. Pag nakapag-win ka ng soul, titilistay. Alam niyo po, masaya po sa aking buhay kapag ako'y nakapagpapakilala sa isang tao. Pastor po. Nakakakwentuhan po ako along the way. At naibabahagi ko po yung buhay ko ng before and after. At nakapagpapakilala po ako ang pastor. So, one thing na mag-bless yung tao ay isang bagay na masaya po. Kaya napakahalaga sa ating buhay sa pang-araw-araw na mayroon tayong magawa bilang sa mga kaluluwa. Kaya kanina sabi ni Pastor Jerry, hindi po dapat tayo malungkot sapagkat nagsiselebrate po tayo. Tama? Ngunit nalulungkot po ako dahil ito'y hapagkainan. Ngunit tayo lang ang nagsasalo-salo. Nasaan ang mga iba na dapat makapakinig at makatikim man lamang ng ating inihanda? Tayo na lang lagi ang nasa harapan. Tayo na lagi ang nagsasalo-salo. Kaya po ako'y nalungkot kanina. Kaya ako'y lumabas at ako po'y pumunta ng siyara at ako'y naluha na iyak. Sabi ko, nasaan na mga tao dapat makapakinig din po ng salita ng Diyos. Na makapag-celebrate din po ang tagumpay na ginawa ng Panginoon Hesus dun sa cross ng Kalbaryo. So mga magulang, mga kapatid, nagtagumpay ang Panginoon Hesus. Nibigay niya ang kanyang buhay bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Nawa po tayo ay gawin din po natin kung ano yung para sa atin. Ano yung contribution po natin na bilang nakakilala, may bahagi po natin ang salita ng Diyos. May bahagi natin ang gospel. Mga magulang, mga kapatid, isa nakakalito. Isa nilisip ko ano ba ang dapat gawin. Hallelujah. Tanong nyo na rin po ang sa inyong mga sarili. Doon po ako magtatapos, tetilistay. Hallelujah. Amang Diyos ng kapangyarihan, tunay po na kayo'y ang Diyos na buhay na ginagbabago magpakailan pa man. Mayroon, tetilistay ang siyong salita. Ipagkaloob mo na ang kaligtasan. Naganap na. Nagtagumpay na. Nagtagumpay ka doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin sapagkat buhay na walang hanggan doon sa iyong kaharian. Amang Diyos, salamat po. Panginoon, ang iyong pangako ang kalakip sa cross, Panginoon, ay inaangkin namin, Panginoon, kagalingan sa mga sakit karamdaman. Mga pangako, Panginoon, kung ito mayroong mga kapighatian,
Panginoon. Lord, ano ang kalungkutan, bigyan mo, Panginoon, ng kaginawan. Panginoon, salamat, O Lord. Hallelujah. Ang mga pakalakip na pangako niya doon sa krus ng Kalbaryo, inaangkin namin. Salamat po. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat po sa buhay ng Pastor Edward sa pagbabago pa ng sali ng salita natin, Panginoon Jesus. Ngayon naman po, ang huli at ang ikapitong salita po ng ating Panginoon Jesus ay ibang babagi po ni Pastor Gil. Palakpakan po natin. Okay, nandyan pa po ba kayo? Hindi po ba inaantok? Praise the Lord. Salamat sa anim na mga sundalo ng Panginoon. Handa na silang gagamitin palagi ng Panginoon. Sinasanay na tayo dito magbahagi ng salita ng Diyos. At papasalamat po kay Lord dahil tayo po ay nakapagdaos din ng ganitong gawain dahil yung iba po ngayong iba't ibang denomination ay meron din pong seven last word at ang iba nga Miyerkules pa lang tapos na sila at kanina nung nanood po ako ng television ay yung Roman Catholic ay 12 pa lang nagsimula na silang kanilang seven last word kanina nga po itong tinatalakay kaya marami pong iba't ibang relihiyon ngayon na matatawag nating Kristiyano na gumaganap ng ikapitong wika ng Panginoon, huling ikapitong wika ng Panginoon ay nagdaos din. At sa kanila po napakarami pong mga bawal ngayon. Maraming bawal ngayon, pagkain, bawal magsaya, bawal maglasing, bawal uminom, bawal magsugal. Maraming bawal ngayon sa kanila pero ngayon lang yearly na pagsunod sa tradisyon. Pero sa atin, ang tunay na mga Kristiyano ay araw-araw may bawal. Sa kanila, yearly, maraming bawal. Okay, kaya kung paramihan ang titingnan natin ng bilang para malugod ang Diyos, hindi nakatingin ang Diyos doon sa paramihan. Kahit kung kunti lang tayo, ang mahalaga, namumuhay tayong karapat-dapat araw-araw sa paningin ng Diyos. Doon po sa pangpito, bago ko po talakayin yung pangpito, bigyan po muna kaunting pasada itong 6. Alam ko po, tinalakay niyo na po ito, pero maiksi lang naman po. Ang kalanggan po, ito po kasing ating ginagawang paggunita sa pitong wika ng Panginoon ay hindi lang ito natin ginaganap para gumaya sa iba. Kundi ginaganap natin ito upang pahalagahan yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano ba ito nabubuhay o nakikita sa buhay ng bawat mananampalataya. Meron po itong pinapakita sa atin bilang halimbawa, bilang tagasunod ng Panginoon. At ito nga po ay papaano nga po maging matagumpay na isang Kristiyano. Kasi pinakita ng Panginoon dito sa kanyang attitude, sa kanyang karakter, kung bakit niya naabot ang finish line ng pagiging masunurin sa Diyos. Pinakita niya yung halimbawa kung paano maging matagumpay bilang tagasunod sa ating Panginoon. Kaya minsan mayroong nagsusulat ng mga babasan, how to become a victorious Christian. Merong ganong nabibili na booklet. Paano maging matagumpay na Kristiyano. Ito pong sa huling wika ng Panginoon, pinakita dito yung attitude ng isang mananagumpay. Pinakita kasi siya po yung dapat tularan natin. Sabi ng 1 Peter chapter 2:21, binigyan niya tayo ng
halimbawa na dapat tularan. Una, dus number 1 nga na tinalakay kanina o tinahayag na ating kapatid Sister Apple about po ito sa forgiveness. Tungkol po ito sa kahalagahan ng pagpapatawad. Kapag tayo ho ay hindi natin dinidevelop ang pagiging forgiveness o pagiging mapagpatawad bilang Kristiyano, mahirapan ho tayo makaabot sa finish line ng ating takbuhin bilang Kristiyano. Si Jesus, kaya siya naging mapagpatawad, kaya nga pinapakita niya yung itong mga attitude na ito, kaya niya napagtagumpayan yung lahat mula pa nung kanyang pagsilang hanggang 33 years old siyang namatay o pinatay, hanggang doon lang yung kanyang pagsunod sa Diyos. Pero natupad niya ang kalooban ng Diyos sa 33 years na kanyang journey ng kanyang pagsunod sa kanyang Ama. At ang halimbawa ngayong pagiging mapagpatawad. Sabi nga ng Mateo, aral niyo 6:15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo. Pag hindi raw tayo marunong magpatawad, sabi ni Jesus, hindi rin tayo patatawarin. Kaya mahirap po kapag hindi tayo marunong magpatawad sa mga kakasala sa atin. Hindi natin natutularan ng Panginoon ng kanyang pagiging victorious. Yung kalagan ng pagpapatawad. Number 2, yung kakatiyakan ng kaligtasan. Meron po akong tinanong. Ako po ay mag-dedication ng isang sanggol doon sa Batangas. Nagtanong po ako sa mga tao roon bago tayo nagganap ng dedication. Tinanong ko sila kung ano bang paraan para makapunta ng langit. Sabi na gumawa ng mabuti sa kapwa. Kita nyo, akala nila ganun yung kaparaanan. Wala pong ibang kaparaanan kundi sumampalataya sa Panginoon. Yung ang kailer yun o masamang tao, hindi naman sinabi Jesus yun na bumaba ka muna at gumawa ka muna ng mabubuti para ka maligtas at isama kita sa paraiso. Hindi po. So, noon din ay isama siya. Ganda rin po yung pagtalakay ni kapatid natin Marilo kanina kung paano po ang kaligtasan ay ito po ay libreng ibinibigay sa mga tao. Totoong nananalig sa Diyos. At ang kaligtasan na yan, ipinagkakaloob ng Panginoon yan sa mga meron pong katiyakan sa sino mang tunay na nampalataya sa Kanya. At to follow yung mga mag-good works. Number 3, yung pagpapahalaga sa magulang. Diba? Kanyang itinatugubilin si Maria, marahil wala nang si Jose nung panahon na yon. Kaya hindi ng puso ni Jesus, pero yung mamamatay na siya, naghirap na siya, pero ang inaalala niya, yung kanyang ina. Hindi yung sarili niya. Hindi. Ito yung halagahan ng relasyon natin sa ating mga magulang. Kung paano ba natin sila inaalala kapag tayo mawala. At itong si Juan, ganda ang puso ni Juan, yung nanay ni Jesus sa physical, malugod yung tinanggap sa rentahanan. Yung pagtanggap natin, ano kaya kung tayo binilina ng Panginoon? Bilin sa atin yung ina niya. Diba? So, paano kaya kung yung sa ating buhay ngayon, may itagubilin sa atin na isang kamag-anak natin or kahit hindi ina, maging masaya kaya ang loob natin. So, ito yung kahalagahan sa pagpapahalaga sa mga magulang. Paano mo sila itagubilin kung tayo po ay papanaw na. Tayo ba ay mayroong malasakit sa ating magulang. Pang-apat, yung pagtitiis. Yung pong pagtitiis na sabi nga doon yung kanyang ano nga ba yung pang-apat? Ano yung kanyang tiniis doon? Tingnan po muna ha. Yung pong pang-apat. Sabi niya, Panginoon, aking Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nakita natin yung kanyang pagtitiis sa pagkakataon na yon. Hindi lang si Jesus ang nagtiis sa cross ng Kalbaryo, kundi maging yung Ama niya. Nagtiis silang pareho para maganap yung pagtubos sa atin. Amen?
Masakit sa isang magulang makita ang anak na naghihirap na wala namang kasalanan. Amen po ba? Tayo nga, kahit nga yung mayroong kasalanan, kapag pinaparusahan, aawa pa rin tayo eh, di ba? Tapi huwag nyo nung parusahan, tao pa rin yan, kawawa naman yan. O, di ba? Pero yung Diyos Ama, tiniis niya ang lahat para may siya katuparan yung katubusan dahil labis sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po yung lahat ng ito, lahat ng ginawa ng Diyos na pagsakripisyo, wala pong ibang dahilan dyan, kundi ang pagmamahal sa atin. Kung paano tayo niya tinubos, hinayaan niya ang kanyang sarili na siya ay parusahan para sa atin. Dapat suklian natin ang pagmamahal. Handa rin tayo magtiis para sa Panginoon. Amen? Yung pong sabi ng Hebreo 10:38, sabi doon, 10:36, kinakailangan tayo magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Yung pagtitiis ng Diyos, ng anak at ng ama, talagang pareho sila ng Diyos para po sa ating kapakanan. Kaya dapat, huwag po nating hayaan na yung ating sarili ay mawalay sa Diyos dahil hindi po tayo tinubos ng ganun-ganun lang. Hindi tayo tinubos, sabi nga ng Bible, di ba? Salita ng Diyos, hindi tayo tinubos sa malaking halagang salapi, kundi sa pamagitan ng sakripisyo ng buhay ng Panginoon. Grabe po yung tiniis ng Panginoon para lang sa ikabubuti natin. At nakakalungkot nga naman, napakaraming tao na tinaghirapan ng Diyos, pero sila po'y nawalay lang dahil lang sa mga bagay na pangsalibutan. Pinagpalit nila yung paghihirap ni Kristo sa kanilang mga buhay. At ngayon, wala nga silang pakialam kung anong meron ngayon eh. Hindi nga pinahalagahan yung ganitong mga gawain tungkol sa Panginoon. Tinatamad silang pumunta dahil mainit. Ang iba naman ay marahil nagsiswimming na yung iba ngayon. Hindi nila iniisip na kahit man lang sa isang taon, isipin nila, di ba? Yung iba ka, isang taon. Titigil mo na sa bisyo, isang beses. Dapat mahalin natin ang Panginoon, isipin natin yung kanyang mga pagtitiis. Suklian natin palagahan yun. Hindi po yung biro ang ginawa niyang pagtiis maging ng Amang Diyos dahil sa pagmamahal sa atin. Ano pa yung pang-lima? Yung pagkauhaw ng Panginoon. Ito po'y halimbawa rin. Tayo dapat mauhaw sa presensya ng Diyos. Isang questionable na kapag hindi tayo nakasimba na isang beses, dalawang beses, hindi ka nauhaw sa presensya ng Diyos, questionable yun. Inabot ka isang buwan, walang simba-simba, hindi ka nauhaw, questionable po. Nagtataka ako, may mga Kristiyano na naging Christian sila ng mga 4 na taon. Pero 3 months o 4 months hindi nagchat-chat. Parang okay lang sa kanila, masaya pa rin. E samantala, mga taong nagmamahal totoo sa Diyos, hindi lang makasimba ng isang beses, uhaw na. Ganun po yung totoo yung mga taong nagmamahal sa Diyos at nakaunawa ng sakripisyo ng ginawa ni Jesus sa krus ng Calvary. Nandun yung puso nila sa Diyos, grabe yung pagmamahal nila sa Panginoon. Di ba? Yung naramdaman ni Pastor, naramdaman ko rin yan eh. Pag yung nakita ko, yung mga tao, binabaliwala, may mga gawain, yung binabaliwala, nalulungkot talaga sa totoo na. Bakit may mga taong ganun? Kapirasong oras ipinagkakait sa Diyos, samantalang halos lahat ng oras ay atin. 6 yung sa atin, 2 oras lang sa Diyos. Tamad pa ang tao pumunta. Di ba nila nakikita yung paano sila tinubos ng Panginoon? Kung isipin mo, bakit kung tayo, bakit ako magsasakripisyo sa hindi ko naman ano-ano? Bakit ako magsasakripisyo? Wala naman akong kasalanan. Di ba, nagagalit na tayo, napigbintangan tayo, hindi totoo. Nagbibintangan ka, hindi totoo, galit na galit ka eh. Hindi naman ako gumawa yan, bakit ako pagbintangan? Ang Diyos po, hindi inako niya lahat. Tiniis niya ang lahat, tinanggap niya ang lahat na hindi para sa Kanya. Bakit? Ang dahilan, mahal ka niya. Mahal tayong lahat.
Yun dahil lang eh. Tiniis siyang lahat ng yun. Ang problema, ang tao hindi nagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo na ginawa ng Diyos. Kaya nga ito yearly, naalala natin yung kanyang pagkapako at yung 7 wika niya, huling wika niya, kasi pinalagahan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Dapat mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Hindi lang si Jesus mauhaw sa atin. Mauhaw tayo. Hindi lang tayo makadalo na isang beses, dapat makaramdam na tayo ng pagkauhaw. Kapag hindi mo tayo nakaramdam ng pagkauhaw, baka putol na yung relasyon natin sa Diyos. Huwag mo kayong maging kampante. Isang buwan kayo hindi magdadasal, walang pagkauhaw. Huwag kayong maging kampante, baka putol na yung relasyon mo sa Diyos. Kapag buong pag-ibig, relasyon mo sa Diyos, 2 beses sa beses di ka makasamba, iba na yung naramdaman mo. Nahanap yung presensya ng Diyos. Mauhaw din tayo sa salita ng Diyos. Gusto mong makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kayong tumatayo dito, kahit mga bago pa yung iba, ninanamnam ko yan, tahimik ako nakikinig, pero ninanamnam ko po yan. Kahit sabihin ko na hindi naman tayo mga professional preacher, ninanamnam ko po yan kasi galing kay Lord yan eh. Yung sinasabi ng about sa galing dito, ninanamnam natin yun. Yung iba, pagdating, hate yung makinig ng salita ng Diyos, ayaw na makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ko sumamba kasi masakit pakinggan. May mga ganun. Kasi hindi sila nagmahal. Hindi nila pinahalagaan yung salita ng Diyos na yun pong mayroon pong pag-ibig sa atin yun. Ang lahat ng salita ng Diyos sa atin, ang dahilan po yan, yung mga ginagawa niya, wala namang iba kundi mahal tayo ng Panginoon. Wala pong ibang dahilan, kundi inibig niya. Kaya tayo, siya handang magsakripisyo ng cross ng Kalbaryo dahil sa matindi niyang pagmamahal sa atin. At isa lang ang kanyang hinihingi sa atin, paglingkuran natin siya sa pamagitan ng pag-ibig. Hanggang tayo may buhay at hanggang isisigaw din natin naganap na. Hanggang pagdating ng dulo na ating hininga, taas no tayo magsabi kay Lord, Lord, it is finished. Lord, naabot ko yung hangganan ng ating pananampalataya. So masaya ka na dumating yung ikaw malagutan ng hininga, malapit ka ng hininga na, naabot ko, Panginoon, hindi ako nawalay sa'yo. Yung iba kasi, pag namatay na, saka pa sila magsisisi. Sabihin yun, ako, sana nagsisi. Ngayon ako magsisi, total, tatanggapin pa naman ako tulad nung namatay sa, yung tinako na kasama ng kriminal. Maraming idolo yun. Maraming nang idolo na, pwede pala akong maligtas sa huling-huling panahon. Kasi yung ang kriminal take note, maling mindset yan. Once na ang iyong intention ay mali, hindi mo ma-receive yung salvation. Yung intention mo, mamuhay muna ako ng masarap sa mundo, saka na lang sa huling buhay ko, saka magsisi, sorry ka, kasi alam mo kung ano ang dapat. Kapag narinig, lalo sa isang tao nakarinig na ng salita ng Diyos, pero binibaliwala niya, narinig niya na ang lahat ng alok ng Diyos, pero binibaliwala niya, ang intention niya sa huling buhay ko na total yung napako naman naligtas. Ako pa kaya? Mali po yun. Maling mindset na sasadyain mong magpakasama at bandang huling hininga at saka ka na magsisi, mali po. Ang nais ng Diyos habang ikaw may hininga, magsisi ka na. Kasi yung napako kasi na kriminal, kaya siya tinanggap, hindi pa niya naman talaga na-meet si Jesus nung siya nabuhay. Hindi pa niya narinig yung about salvation. Hindi niya pa nakilala ng lubos si Christ. Doon pa lang sa nagkatabi siya, doon niya nakita si Christ. Naniwala siya na ito si Christ ay tagapagligtas. Eh kung ang isang tao nabuhay sa mundo, ang dami niya napapakinggan about Christ, pero ang isipan niya, at saka na lang magpakabait. Yung idol ko yun idol ko yung criminal. Masama pero tinanggap doon ako. Delikado po yung ganung salvation. Mahirap po yun. Habang tayo magbuhay, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, magbalik loob ka na sa Panginoon. Yun, meron kang katiyakan. Ganun po. Hindi po mahirap maligtas. Bakit?
Si Jesus ang naghihirap para ka maligtas. Suklian lang natin yung kanyang sakripisyo sa atin. Lang iba, paglingkuran siya habang tayo may buhay sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang panghuli po, dito na po ako sa nakatukas sa amin sa Lucas 23, verse 46. Pakinggan niyo po, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito po yung isang bagay na kailangan ng isang tao kung kanino mo ilalagak yung iyong buhay espiritual. Wala pong ibang paglalagakan ng buhay espiritual na ating espiritu, walang iba ang Diyos, ating Amang sa langit. Sapagkat siya yung naglikha sa atin, siya rin yung kakaloob ng espiritu sa atin. Diba yung ginawa si Adan, hiningahan siya ng Diyos sa ilong at nagkaroon siya ng buhay. Yun tinatawag na spirit. At nung malakot nga ang buhay ni Christ, yun yung pinagkatiwala niya, yung spirit niya sa Panginoon. Sa atin bilang mga Kristiyano, sa huling buhay natin, mapagtiwalaan natin ang Panginoon, hindi lang ngayon hanggang sa ating kauli-ulihan natin buhay. Yung ating espiritu ay magbabalik ito sa Kanya. At ito po ay magiging secure sa Kanya. Yan po pinapakita ng Panginoon. Number 1, yung kahalaga ng pagpapatawad, mga kapatid. Hindi madaling magpatawad, pero i-exercise natin palagi yung pagpapatawad. Dahil maraming taong hindi mahirap ang ugali, pero kailangan daw po natin magpatawad para tayo magtagumpay. Yung kaligtasan mo, tiyak po yan, huwag kayong mag-alinlangan sa salvation. Meron pong tiyak ang bawat isa sa ating manatili lang tayo sa Panginoon. Yung pagtitiis, kailangan mo yan. Or number 3, din po sa pagpapahalaga ng sa ating mga magulang. Halagahan natin sila. Bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng halimbawa ng mga ugali o attitude na dapat nating tularan. Kawawa yung ibang magulang, kalat-kalat sa kali, walang makain, saan ba mga anak dito? Nanghihingi. Naawa ko sa mga matatanda. Saan ang mga, nito? Bakit pinabayaan ito ng mga anak? Kung tayo ay malakas pa at mahina na yung magulang natin, tayo tumulong sa magulang. Dahil nung bata pa naman tayo, sila naman nag-aruga sa atin. Nakita niya mahina na, tulungan naman natin yung magulang. Huwag na, arugain natin. Ito, sabi ni Jesus, arugain mo ito arugain mo yung ina ko. Kita nyo? At yung pangapat, yung pagtitiis, mahalaga po yan. Hindi yung konting konting tiisin, baback out na tayo. Dito po sa CCMC, marami pa tayong tiisin. Buhay Kristiyano, marami pa. Yung mga ugali natin na parang hindi na nakapagtiis, tiisin natin. Ating kapatid na hindi maganda ugali, tiisin natin. Dahil tayo pinagtiisan din naman tayo ng Panginoon sino ba perfect sa atin? Magtiis tayo kung mainit minsan, maliit ang church, kulang ng aircon, magtiis tayo. Maglakad tayo, umuwi sa bahay o magpapuntang simba, magtiis tayo. Maliit na tiisin niya kumpara sa tiniis ng Panginoon. Sabi si Mario, iba na po yun Maliit na tiisin lang, nagbaback out yung iba Dapat habaan natin yung pagtitiis natin para magtagumpay tayo sa ating buhay pananampalataya. Binigay po yan ang halimbawa ng Panginoon. Paano siya nagtagumpay? Ito yung mga katangian. Naging mapagpatawad, naging matiisin. No? Ganun po. Kaya tayo po ay nagpasalamat sa pitong wika ng Panginoon. Nawa ito po ay sumasalamin sa ating mga sarili ng katangian ng Panginoon ay sumaating. Sa gayon, maabot po natin yung finish line ng ating buhay. Tayo po ay umawi. Ika, Sister Ne.
Dakila naming Ama, salamat po Panginoon sa pitong wika, Panginoong Diyos, salamat po na amin po napagkulay-kulayan ngayon. Tunay Panginoon ang mga katangian ng Panginoong Jesus o Diyos sa lumaka dito bilang tao. Lahat ng katangian yun ay dalangin namin na maging taglay namin, Lord. Upang kami marating mo namin ang gana ng aming pananampalataya. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, lingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, lingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong pagsakripisyo sa amin. Lord Father God, hindi namin mabayaran ang mamahalaga ang kaligtasan tinanggap namin. Ang pagsigaw ng It is finished, Lord, ay napakaraming bagay na ginawa ka para maging ganap kami. Wala po kami ibang may sukli, kundi ang papasalamat at ang paglilingkod sa iyo. Father God, patuloy ang basbasan ng aming narinig. Pagsabihan dito mawala sa aming puso. Ikaw, huling pitong wika mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo, nagbigay ng halimbawa dapat naming tularan. Nakatangian ng isang tao, magtatagumpay din bilang Kristiyano. Maraming po salamat, Father God. In Jesus' name, Amen. Awitan pa natin na meron pa closing prayer pala. Okay, tawagan mo natin si Brother Anel. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat, Panginoon, at talagang ang iyong buhay ay inyalay mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at naging matagumpay ang aming gawain ngayong araw na ito, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, ay ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa ito ang lahat ng patuloy na sa salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name, we pray, amen.
No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Taas po natin ating mga kamay. Dakilang Diyos na rito, Panginoon, ang aming mga kamay, Lord. Ang aming pagtaas sa aming kamay ay isang tanda ng paniniwala, pagtanggap sa iyong mga biyaya. Paspasan mo, dakilang Ama, ang bawat isa sa amin na may pagtitiwala sa iyo. Paspasan mo ang aming kalusugan upang hindi kami madahil na hindi kami makapitan anumang sakit at karamdaman. Upang gumaling din po ang sino mang may sakit. Kaya din po, basbasan mo, dakilang Ama, ang aming pong spiritual na pagkatao, patuloy mong pag-alabi na aming pananampalataya, pagtagumpayin sa anumang sitwasyon ng buhay. Basbasan mo rin aming Ama, ang mga material needs namin, Lord, ang aming mga business, yung basbasan, pang ito patuloy na lumago. Kaya din po ang aming pong mga trabaho, basbasan mo rin ang mga trabaho, basbasan mo upang lalong magtaas ang kanilang mga income, Father God. Basbasan mo dati ng Ama ang lahat ng Espiritu na aming buhay, na aming pamilya, lahat ng aming mga kapatid ng alam ng Ama, na pamagitan ng Banal Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. Kamayan tayo. Bukas po, baka lubin na